Palihim na kinurot ni Krisa sa tagiliran si Nick nang walang nakakakita. Sa halip na tumigil ang abogado, mas lalo pa siya nitong inasar nang hawakan nitong gilid ng ulo niya at kabigin yon palapit sa kanyang muka. Walang pakundangan siya nitong hinalikan sa gilid ng kanyang labi. Parang kakapusin na ng hininga si Krisa nang gawin niya yon. Hindi niya na matagalan ang pagiging sweet ni Nick. Idagdag pa na nakarinig pa sila ng mahinang mga tili galing sa mga ibang kasama nila sa gathering. Malamang ay dahil yun sa kalokohang ginawa ni Nick na lantad sa mga mata ng halos karamihan sa mga dumalong bisita. Nick, bakit ganyan ka? Sa halip na tumigil ka, mas ginaganahan ka pa ha? Kastigo niya dito. Hindi ba may usapan tayo? Lamlam na mga mata nitong nakikiusap sa kanya. Uwi na tayo baby. Napaawang ng bibig ni Krisa. Hindi niya alam kung gaano nakapula ang kanyang muka. Hindi niya malilimutan ang sinabi nito. Parang gusto niyang sampalin ang muka nang marinig yun at bigla siyang naging excited na muwi bigla. Ngunit halos kakasimula pa lang ng banquet. Hindi pa nga umiinit ang kanyang puwet sa upuan. Hindi pa siya tapos mag-enjoy sa event. Ayaw pumuwi ng isipan niya. Pera ang puso at katawan ay parang nag-iisa sa kasabikan niya sa katawan ng abogado. Maya-maya na. Sige, sabi mo yan ha? Maya-maya ng konti. Busy ang buong hall, ngunit hindi nakaligtas ang mga kalokohang bulungan na ginagawa ni Nick at Krisa sa mga mata ni Ami. Hindi niya mapigilan ang sarili na mas manggalaiti pa sa babaeng yun. Windang pa rin siya sa kung sino kasama ng talanding babae sa event. Ang buong akala pa naman niya ay kaya niya ng talbugan nito. Aaminin niyang napahiya siya at nagawa nitong manalo. At ilang paso siya, ngunit hindi pa tapos ang laban. Mababaw pang gabi. Marami pang maaring mangyari mamaya. Sinigurado pa naman niyang magiging center of attraction siya. Pero nakuha ni Chris ang spot na yon. Paano niya nagawang makuha ang atensyon ng isang Nick Bentacourt? Nakakapagtaka pa rin talaga. Muling-bulong niya, nakausap ang kanyang sarili. Imposible. Ako ngang hindi hamak na mas maganda, mayaman at magaling sa lahat ng bagay kumpara sa kanya hindi pumasa. Kung kaya't bakit siya pa? Sa ginagawa niyang panakanakang pagsulyap sa banda nila'y makikitang nag-uumapaw ang selos na nanggagaling at lumalabas sa kanyang mga mata. Ilang beses siyang bumuntong hininga, kumuha ng isang kumbita ng red wine at lakas loob na humakbang patungo sa table na kinaroroonan ni Nick. Mapang-akit at walang katulad ang mga ngiting ipinagkit niya sa labi. Yung ngiting alam niyang sino man ang makakakita ay maakit niya. Susubukan niyang kunin ang atensyon ng abogado sa pamamagitan ng pagbibigay niya ng inumin sa abogado. Oras na pagbigyan siya, alam niyang may chance na makuha to. Hi, Attorney Bentacourt. Isa nga pala ako sa good friend ni Krisa nung college. Nice to meet you. Lahat nito ng glass ng wine sa abogado. Lumapad pang kanyang ngiti para makita yun ng binata. Sabay na napaangat ang paningin ni Nick at Krisa nang marinig ang boses ng babae. Hindi na sila nagulat na makitang nasa gilid na nila pala ito. Kumunot ang noon ni Nick nang makilalang babae. Ito lang naman ang babaeng nang bubuli kay Krisa at the same time ay babaeng panayang habol kay Alex. Unang tingin pa lang niya dito ay paniguradong magiging sakit to ng ulo ng kanyang kapatid. Ngunit hindi yun ang inaalala niya. Paniguradong kapag nalaman ni Nati ang tungkol sa babae, si Nati na mismo makikipag-deal dito at hindi siya. Alam din niyang hindi magiging dehado dito ang kapatid. Lamang na lamang pa rin. Umayos ng upo si Nick. Ganon din ang ginawa ni Krisa. Hindi niya alam kung anong gagawin ni Nick sa alok nitong pakikipagkilala. Pinunasan na muna niya ang kamay. Ang buong akala ni Krisa ay aabutin na nitong alak ni Ami. Nagulat siya nang tumingin ito sa kanyang banda. Baby, okay lang ba kung tatanggapin ko ng inaalok niya? Hindi ka ba magsiselos sa kanya ha? Nais matawa ni Krisa sa pangbatang tanong na yon. Nilingon niya si Ami na nakalahad pa rin ang kamay ng alak. Hinihintay na tanggapin niya ni Nick. Nababasa na ng dalaga ang pagkapahiya ni Ami sa mukha sa tagal ng pagtanggap ng abogadong kasama niya. Makahulog ang nagkatinginan ang mga taong nasa paligid nila at nakarinig ng pag-uusap nila. Alam nila na si Alex ang target nito. Kung kaya naman hindi nila maintindihan kung bakit ganoon ang ginagawa ngayon ni Ami sa lalaking kasama ni Krisa. Naisipan nila na mukha yatang nais agawin ng babae ang lahat ng lalaking magkakagusto sa dalaga.
Unti-unti nilang naisip na si Ami ang may problema sa dalawang babae. Hindi gaya ng alam nila. Malaya kang tanggapin at inumin ng baso ng wine kung yun ang gusto mo. Walang amor na sagot ni Krisa na pilit na ipinakitang wala siyang amor at pakialam sa gusto nitong mangyari. Are you sure? Parang iba yata ang tono mo, baby. Nabalot pa ng tensyon ng buong paligid ng malaki ang mga mata ni Krisa. Defensive siya, oo. Pero bakit hindi makuha ni Nick na wala siyang pakialam kung anong gawin nito? Pinapalabas na naman ba niya na ina-under niya ang abogado? Siya naman ang lalabas na masama kapag natapos ang event na to. Hindi ikaw ka kung bahala kung gusto mo. Bahagyang binigyan pa ng sign warning ni Krisa na itigil na nitong mga kalokohan nito at naiinis na siya. Tanggapin mo na kung gusto mo. Go! With senyas pa ng palad niya para naman maintindihan niya ang gusto niyang ipaalam at matapos na sila doon. Nabali na kasi ang lahat ng atensyon ng mga naroon sa kanilang banda sa kanila. Agaw eksena na sila. Nahigit ni Krisa ang hininga na biglang tumayo si Nick upang harapin si Ami. Tinanggap nga niya ang glass ng wine ngunit hindi niya naman yun ininom. Taliwas doon ang gusto niyang mangyari. Nice to meet you, Miss Coronel. I'll take this glass of wine. Lumapat pang isi doon ni Ami na para bang nagtagumpay na siya sa kanyang intensyon. Nagulat ang halos lahat na nakapuna noon. Ngayon pa lang ay parang nasasaktan na sila sa ikinikilos ng abogado. Ilang beses na nais ng sugurin ni Rita si Ami dahil kung makaasta ito'y animo siya ng maganda. Pero hindi ko siya pwedeng inumin. Iuuwi ko pa kasi sa bahay ang girlfriend ko. Alam naman natin na mahirap mag-drive kapag may alak tayo sa katawan. Delikado dahil baka maaksidente o makabangga. Parang makapal na ulap na hinawi sa kalangitan ang mga ngiting yun ni Ami. Lalo nang marinig niya ang idinugtong ng mga salita ni Nick. Para siya nitong ipinahiya at malakas na sinampal ng harapan. Bayaw, Alex! Hindi ba't may family driver kang kasama papunta dito? Parang robot na marahang tumango si Alex nang marinig iyon. Kanina pa rin siya doon nagmamasid. Ikaw na lang ang uminom ng alak na ito para naman hindi mapahiya sa madla si Miss Coronel. Tahas ang utos nito kay Alex na bigla na lang napatulala. Hindi mo naman siguro siya ipapahiya, hindi ba? Parang dinaanan ng anghel ang buong paligid ng pagkatapos magsalita ni Nick. Ay nanahimik ang lahat na parang tumigil sa pag-inog ang mundo. Marami ang nagkaroon ng kinuha na paniguradong may nalalaman si Nick Bentacourt sa relasyon na meron si Ami at Alex, kung kaya naman niya nagawang sabihin ang bagay na yon. Nagsimulang mag-usap ang mga tao sa kanilang paligid gamit lang ang makahulugan nilang mga sulyap at hindi ang bibig. Walang imik na umahon si Alex sa kanyang upuan upang pagbigyan ng hiling na magiging bayaw niya. Kung tatanggihan niya yon, mas lalo lang mapapahiya silang dalawa ni Ami dahil parang inamin nilang pareho silang naduwag sa abogado. Alam ni Alex na iisipin ng mga makakakita na walang alam sa relasyon niya kay Ami ay pagbibigyan niya ang abogado dahil future siyang brother-in-law nito. Mabuti na yung ganun ang isipin nito. Obvious yun dahil tinawag nga siya nitong bayaw. Malamang ay dahil kinikilala na siya nitong parte ng pamilya. Thanks, Miss Coronel. Ngiti pa ni Alex na walang imik na kinuha ang glass wine kay Nick. Walang imik na bigla na lang niyang ininom yun. Hindi niya tinigilan yon hanggat hindi ito nauubos. Walang naging anong reaksyon naman doon si Ami. Kahit nasa loob niya ay sobrang pagngingit-ngit ng nararamdaman niya. Gigil na naman siya kay Krisa na kung pwede lang ay saktan niya. Ganon din ang ginawa ni Alex na inignora lang ang presensya ni Ami na para bang wala silang anumang ugnayan ng babae. Tumayo pa si Alex sa tabi ni Krisa na gustuhin mang lumapit ng pwesto sa dalaga ay hindi niya magawa. Masyadong masikip ang pwesto niyon para sa kanila. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig sa buong katawan nang siya naman ang alukin ni Alex. Ng alak. Narinig niyo naman na bawal uminom ang bayaw ko. Kung kaya sa girlfriend na lang niya ako, makikipag-toast ngayon ng alak. Nito pang sigurado na wala nang magiging hadlang sa kanyang plano. Hindi inaasahan ni Krisa na magagawa yun ni Alex. Buo ang loob niyang magtigil na ito dahil nasupalpal na siya ni Nick. Mali pala siya. Inignora niya lang ito hanggat kaya niya na para bang wala siyang narinig. Hindi na matagalan pa ni Rita ang nakikita niyang pamimilit at panggigipit ni Alex sa kaibigan. Nahuhulaan na niya kung anong gusto nitong mangyari. Umahon na siya sa upuan at walang imik na lumapit na sa kanilang banda.
Buo na ang desisyon niyang sasaluhin niya ang alak ng bigay nito. Alex, hindi ba at gusto mong uminom? Ako na lang. Walang hiyang sambit niya sabay turo sa kanyang sarili. Ako ang iinom ng shot na para sa aking kaibigan. Lakas na loob pang tura ni Rita sa kanya. Hindi siya pinansin ni Alex ng mga matay nakatuon pa rin ngayon kay Carissa. Binabasa ng lalaking reaksyon nito na nakabaling kay Nick na lalo niyang kinainis. Hindi niya alam kung humihingi ba ito ng basbas upang tanggapin ng basong alak na kanyang inilahad sa kanya o nanghihingi ito ng tulong. Si Carissa ang kausap ko at hindi ikaw, Rita. Kaya tumabi ka dyan. Umalis ka sa harapan ko. Sagot nito nagpapanting ng tenga ni Rita. Kung hindi lang kasalanan na gawin ni kanina niya pa ito sinapak. Ikaw na nga itong tinutulungang huwag mapahiya. Ayaw mo pa? Hindi mo ba nakikitang hindi? Shut up! Pagputol pa ni Alex sa sasabihin na Rita na kaganyang kinatikom ng bibig. Nababalot pa rin ng katahimikan. Ang buong paligid at tangyang slow music lang na masumina pang volume ang maririnig sa lugar. Hindi na ni Carissa mapigilan ang panginginig ng katawan, umangat ang gilid ng labi ni Nick na lihim na natawa sa mga galawan ni Alex sa kanyang harapan. Bagay na hindi niya papayagang mangyari. Sa kanya lang si Carissa, walang sino man ang pwedeng mamilit na gawin nito. Pahapyaw na niyang hinapit ang bewang ng dalaga. Nakuha nitong buo niyang atensyon. Kaya mo bang magmaneho mamaya, baby? Bulong ni Nick na napagpa-confuse sa dalaga. Kung ano ang ibig nitong sabihin, ganun pa man ay marahan siyang tumango. Hinawakan siya ni Nick sa isang kamay. Akin na bayaw, ako ang iinom. Pasensya ka na. Hindi ko kasi siya pinapayagang uminom at bigla na lang nag-iiba ang ugali niya. Sobrang nagiging naughty siya. Ayaw ko namang makita niyo ang side na yon. Hindi lang si Chris ang namula nang dahil sa sinabi niyo ni Nick. Ang ibang mga babaeng nakarinig noon ay nag-init na rin ang muka. Alam kasi nila kung anong tinutukoy ng abogado sa salitang naughty. Hinagod pa ng karamihan sa kanilang katawan ni Nick na naguhumiyaw ng kakisigan, bagamat may suot yung damit. Ang iba pa sa kanila nag-imagine na wala na itong ni isang saplot doon. Pero bayaw, ang sabi mo kanina ay magdadrive ka. Kung kaya naman hindi ka pwedeng, bakit hindi ba pwedeng magbago ang desisyon ko? Makahulog ang tanong ni Nick na kinapawi na ng ngiti ni Alex. Hindi mo pwedeng pilitin ng girlfriend kong uminom kung ayaw niya. Respect that. Nagbulungan na ang mga nasa paligid. Nagtatanungan kung anong nangyayari dahil mukhang may tensyong namumuo sa kanilang pagitan. Hindi rin nakaligtas sa kanilang mga mata ang ugat ng pangyayari. Naguguluhan na rin sila kung bakit nagkakaganoon ang desisyon ng attorney na kanina ay ayaw uminom. Tapos ngayon ay nag-alok na sa nobya nito at gusto na nitong uminom kapalit ni Carissa. Sa paningin ng marami ay kaipokritohan ang ginagawa ni Nick. Pinapahiya nitong kanyang sarili. Ano bayaw? Cheers! Kinuha niya ang wine glass ni Chris ang hawak ni Alex at eleganting ininom na yon matapos i-clink sa hawak na kupita ni Alex na parabang nalunok ng kanyang dila sa pagiging speechless niya dito. Napasinghap ang marami sa kanilang nasaksihan. Walang nagawa si Alex kung hindi ang uminom na rin sa baso. Kumulo pang dugo niya sa magiging bayaw. Kung hindi lang ito sumingit, malamang nagkaroon na sila ng moment ng dati niyang nobya. Ininom niya ang alak ng isang lagukan. Hindi ginaya ang gawin ni Nick matapos na maubos yun ay makahulugan niyang hinagod. Nang tingin ng kabuuhan ni Carissa, aaminin niya sobrang nagagandaan siya sa kasimplihan ng dating nobya ngayon. Yung tipo ngayon niya lang na-realize na sobrang nakakagigil pala ang hubog ng katawan ng dalaga. Hindi naman siya pinansin ni Carissa kahit pa napansin itong paninitig sa kanya at sobrang nakakailang na yon. Baka kasi mapansin yun ni Nick at kung ano pang mangyari oras na magpang-abot sila. Ayaw niya ng gulo o ayaw niya maging punot dulo na napipintong gulo sa pagitan ng mga lalaking kaharap. Ang lakas mo namang uminom bayaw, malakas na papuri ni Nick na nakitang ginawa ni Alex. Samantalang ang hawak niyang baso ng wine ay kakarampot lang ang nabawas niya doon. Hinay lang, sige ka baka malasing ka kaagad, wala pa sa kalahati ang event. Sa bagay, may family driver ka nga naman pala. Hindi sinagot ni Alex ang patutsada ni Nick. Matapos na uminom, ay walang imik na itong bumalik ng upuan niya. Kumukulo ang dugo sa future bayaw niya. Hindi niya mapigilang ikuyong ang mga kamao. Matapos na itago yun sa ilalim ng lamesa at ipatong sa mga hita niya. Ilang beses siyang huminga ng malalim upang kalamayin ng kanyang sarili. Ikinangiti lang yun ng abogado, ninubos na rin ang lamang alak ng hawak niyang baso. Unti-unting namula ang dalawang tenga ng binata na hindi nakaligtas sa paningin ni Carissa.
Kung kaya naman pinaupo niya na muna to sa pag-aalalang baka lasing na siya kaagad. Panay ang ngiti ni Nick sa mga bumabati sa kanya, which is nakakapanibago rin yun sa dalaga. Hindi ganun ang ugali ni Nick. Suplado to. Naisip niya na hindi kaya na lasing ang abogado sa kaunting alak. Imposible, mahinang bulong ng dalaga habang naiiling. Hindi makapaniwala sa mga iniisip niya. Ang mga babaeng naruroon ay halatang nabighani sa itsura niya at gustong makausap si Atty. Bentacourt. Lalo ng mga magulang ng mga dating estudyante ni Criza. Iisa lang naman ang nais niya. Gusto nilang gawing mas madali ang mga bagay para sa kanilang mga asawang nasa kumpanya ng abogado. Hindi naman sila sineseryoso ni Nick sa mga sandaling iyon. Ay si Criza na lang ang kanyang nakikita. Muling naging masigla ang paligid. Lumakas pang tugtog na nakakaindakna't ikinabalik ng mga naroon sa kanilang kabataan dahil napapanahon nun ng mga awitin. Ang iba sa mga naroon ay tama ng alak ay nagsimula na umindak sa malawak na dance floor ng hall. Bitbit ang baso ng kanilang wine. Nagtatawanan. Ang iba naman ay nagkakwentuhan at pinagtatawanan ng kanilang sarili. Hindi alintanang sasabihin ng ibang mga naroon. Samantalang nanatili lang sina Criza sa table, sila ang kusang sinasadyado ng ibang mga dumalo upang makipag-toast lang ng baso sa kasama niyang famous na abogado. Napasarap naman ang inom ni Atty. Bentacourt na kumuha pa ng ilang baso ng wine dahil sa mga yon. Oo, mataas ang tolerance niya sa alak pero once nagkaroon ng alak ang kanyang katawan, tumataas din ang kanyang libido. Sa mga sandaling yun, iba ng tingin niya kay Criza. Ilang beses siyang pinigilan ni Criza sa pag-aalalang mas malalasing pa doon ang binata. Tama ng inom, hilig ni Criza padukwang sa tenga ni Nick upang bumulong. Nilingon siya ni Nick na biglang lumalim ang tingin nang makitang nilapit ng dalagang mukha. Ilang beses niyang tinignan na malagkit ang labi nito. Nakulang na lang ay abutin niya upang halikan yon dahil pakiramdam niya ilang beses itong nag-anyaya sa kanyang angkinin ng kalambutan nito. Bumaba pa ang tingin niya sa leg ni Criza na parang gusto na rin niyang sakmalin at talikan doon. Gusto niya ngunit nilalabanan niya ng isipan niya dahil ayaw niya mapahiya ang dalaga sa iba pa. Bakit ang ganda-ganda mo? Tanong ng abogado kay Criza na nagpalayo kaagad ang mukha sa kanya. Pinagapang kasi ni Nick ang daliri sa kanyang baba habang lantarang marahang kinakagat ang labi niya. Binubuhay mong dugo ko, Chris. Paday nitong saad na humina pa ang boses, animoy nang aakit. Kakaibang-iba yung kiligang hatid noon kay Criza. Napaawang panglabi niya nang maramdamang ginagap ni Nick ang kamay niyang nasa ilalim ng mesa at bahagyang pinisil-pisil matapos salikupin. Mababaka sa mukha ni Nick ang panggigigil. Hindi yun kaila sa mga mata ni Criza na nanlalaki na. Uwi na tayo. Pagaw ang boses tanong ni Nick na may kakaibang ngiti na sa kanyang labi. Nabanaag agad ni Criza ang pagnanasang nakabalandra sa buong mukha ng binata. Bilang tugon ay marahang kinagat ni Criza ang pangibaba niyang labi na mas ikinabuhay pa ng pagnanasa ni Nick dahil pakiramdam niya inaakit na naman siya ng dalaga. Hindi alam ni Criza na lantarang magiging ganon ang abogado sa pampublikong lugar. Ngunit anong magagawa niya? Sobrang nadadala siya nito. Tinanggal ni Nick ang pagkakahawak sa kamay niya at malayang humaplos na yon sa isa niyang hita. Kagaya ng binata ay nabuhay na rin ang mainit na dugo ng kasabikang nasa katawan ng dalaga. Hindi niya na alam kung paano yun pipigilan. Parang gumagapang sa kanyang bawat imaymay ang init nito. Dinadarang siya, pinapaso, tinutulak na madaliin ang kanilang napipintong pag-alis sa gathering. Sige. Nang marinig yun ay halos sumabot sa magkabilang tenga ng binatang kanyang ngiti na mabilis na tumayo. Siya na ang kusang nagpaalam sa mga naroon na parabang siyang parte ng reunion at hindi ang kasamang dalaga na walang nagawa kundi ang tahimik na sumunod sa kanya upang magpaalam rin. Uwi na kayo? Excited ang boses na lapit ni Rita sa kanila. Na bahagyang kinurot pa ng pino sa tagiliran si Criza. Tumango lang ang dalaga dito matapos nang umiti. Galingan mo ha, yung hindi niya malilimutan at paulit-ulit niyang hahanap-hanapin at babalikan. Kindat pang pangaalas ka ng kaibigan. Gaga, ano pinagsasabi mo? Painosenteng tanong ni Criza nang makalingat si Nick sa kanila. Huwag ka nang magkaila, paniguradong may labanan na namang magaganap mamaya. Bulgar na tura nito na pinandilatan na kagad ng mga mata ni Criza bago pa marinig yun ng kasamang abogado. Tumahimik ka nga, marinig ka. Sabihin sinasabi kong lahat sa'yo. Bakit, hindi ba? Muli na pang pinandilatan niya ang kaibigan. Medyo napipiko na siya sa kakulitan nito. Hindi ka pa ba uuwi? Pag-iiba na niya ng topic.
Mamaya na ako, mauna na kayo. Susunduin ako dito ng asawa ko. Hindi ka ba ma-out of place? Hindi, ako pa ba? Kilala mo naman ako mahilig makipag-jamming at makisangat sa ibang grupo. Sure ka ha? Huwag kang magre-reklamong iniwan kitang mag-isa. Bored at mukhang kawawa. Oo na, hindi ako magre-reklamo dahil alam kong dahilan ng maagang pag-uwi nyo. Good luck girl. Taas pa nito na isang braso na para siyang inaasar. Dapat galingan mong performance lalo na ngayon. Nang umalis na si Rita sa tabi niya, muli niyang ibinalik ang paningin kay Nick na kulang na lang magpaalam sa lahat ng bisita. Napailing na lang si Krisa habang pinagmamasdan niyang binata. Feel na feel nito eh. Kulang na lang ay makalimutan ng dalagang class reunion niya nga pala yun. Mula sa banyo ay muli na namang nagpakita si Ami sa kanilang harapan. Bisit man sa babae, hindi yun pinahalata ni Krisa. Lumapit pang babae sa kanya na ano mo'y magkaibigan silang dalawa. Subalit hindi siyang kinausap nito kung hindi ang kasama niyang abogado upang magtanong lang dito. Uuwi ka na, Attorney Bentacourt? Dahil nasa tabi lang ni Nick si Krisa kung kaya naman dinig nito mga pinagsasabi ng babae. Pinagmasdan niyang mabuting abogado kung papansinin ba ang pagsulpot sa harapan ni Ami. Masyado pang maaga, wag muna kayong umuwi. Dagdag ni Ami na maging bingi si Nick. Bumaling na siya kay Krisa na may dismayadong muka. Ikaw ang nag-aya no? Maaga pa naman Krisa. Mamaya na kayo umalis. Pabebeng uso nitong kinuhang isang braso ni Krisa upang yakapin at tumakto magkaibigan sila. Hindi pa nga. Naputo lang sasabihin nito nang tanggalin niyo ng dalaga. Walang kahit na anong emosyon sa muka. Hindi ako nag-ayang umuwi kaya huwag ako ang... Bumali na si Ami kay Nick nang marinig ang paliwanag ni Krisa. Attorney Bentacourt naman, masyado pang maaga. Mamaya na kayo umalis. Muling saad nito na pinalamlam pang mga mata sa binatang nakuha na niya ang atensyon. Ngunit saglit nga lang yon.